Magandang araw sa lahat. Narito naman at gumawa naman tayo ng isa na namang kwentong kapupulutan ng aral dito sa ating munting channel. At ang pamagat ng ating kwento ay ang pamana ni Ka Ray, alamat ng isang tunay na breeder. Sa liblib na baryo ng San Roque, nakatira ang isang matandang breeder na kilala sa pangalan Ka Ray. Isa siyang alamat sa mundo ng sabong. Hindi lamang sa husay niya pagpili ng lahi kundi pati na sa kabutihang loob niya sa mga nangangailangan. Ngunit hindi alam ng karamihan sa likod ng kanyang tagumpay ay ang isang buhay na puno ng sakripisyo, pagkatalo at panindigan. Bata pa lamang si Ka Ray ay nagbihanay na siya sa tapang ng mga manok sa sabungan. Lumaki siya, mahirap ang kanyang ama at isang mangingisda. Habang ang ina naglalako ng kakanin sa palengke. Isang araw habang naglalako ng tinapa, may isang matandang sabungiro nakakita sa kanya at inalok siya ng isang sisiw. Alagaan mo ito bata, hindi lang ito basta manok, ito ang susubok sa tiyaga mo, ani ng matanda. Pinangalanan niyang sisiw na Matanglawin at doon nagsimula ang kanyang pagmamahal at pagpalaki ng manok. Sa murang edad, natutunan ni Ka Ray ang sikreto sa pagpalakas at pagpagalaga ng mga manok. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang taon, tinamaan ng sakit ang lahat ng kanyang alaga. Nalugi siya, kinutya siya ng ibang breeder. At minsan pa nga ay tinanggihan siyang isali ang isang labanan dahil baguhan lamang siya. Di magtagal dito, Ray, kanya ng isang veterano. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang magsikap, nagbasa siya ng mga obserba at sinikap niyang alamin ang ugali ng bawat linyada ng manok. Sweater hatch, Kelso rounded at iba pa. Sa edad na 35 years old, kabuo na si Ka Ray ng sarili niyang bloodline na tinawag niyang San Roque Warriors. At ang kanyang manok ay kilala sa tapang, bilis at tibay. Kaya nang dumating pabansang sabong derby, sumali siya dala ang kanyang alagang si Agimat. Sa unang laban pa lang, napahanga ng lahat. Nagtagumpay si Agimat laban sa kilalang manok ni Don Ernesto, isang tanyag na breeder mula sa Cebu. Unti-unting nabalitaan ang husay ng kanyang mga manok hanggat sa umabot ito sa international derbies. Ngunit dumating isang mabigat na dagok. Nagkasakit ang kanyang anak na si Nardo. Kinakailangan niyang ibintang ilan kanyang mga breeder upang matustusan paggamot. Muntik na niyang talikuran ng sabong. Ngunit si Nardo kahit may ina ay ulit-ulit na sinabi, "Tay, huwag niyo pong iwan ang mga manok natin. Iyan ang buhay niyo." Dahil doon, muling tumayo si Ka Ray. Tinuruan niya si Nardo magpalaki ng sisiw habang nagpapagaling. Ito ang pagpalipas ng panahon. Gumaling si Nardo at naging katuwang niya sa pagpamanukan. Dumaan mga taon, sa edad na 68, nagretiro na si Ka Ray sa aktibong sabong. Ngunit hindi siya nawala sa eksena. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang magsanay ng bagong breeder sa kanyang bakuran. Tinayo niya ang San Roque Breeder Academy. Isang simpleng lugar kung saan nagtuturo siya ng tamang pagkain, pag-conditioning at tamang etika sa sabungan. Kanyang pamana hindi lang panalong bloodlines kundi prinsipyo, katapatan at tiyaga at malasakit. Ngayon, si Ka Ray ay 75 years old, hindi na siya madalas makita sa sabungan, ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na umiikot tuwing may batang nangarap maging breeder. Sinabi nila, "Balang araw magiging katulad din ako, Ka Ray." Ito ang ating ngayong kwento. Sa nakikinig ulit, magandang araw at salamat. At kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para gagawa naman tayo ng mga iba't ibang topiko para sa mga kwento sa bungero. Salamat.